Breaking news, bilis ng karma. Confirm na pinalayas na sa PNP spokesperson Fajardo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Post ni Dare to Ask. Post ni Dare to Ask. Just in, breaking news. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin si General Macanas. Pakibisita ang The General's Viewpoint at huwag niyo kalimutang mag-subscribe and follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na inilalabas sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Brigadier General Jane Fajardo will no longer serve as spokesperson of the Philippine National Police, although no official order has been served yet. So ito yung ito yung spokesperson ng PNP, siya yung laging nagsasalita. So sa pagkakaalis ni Torre, so parang hindi na siya magiging spokesperson. Pero wala pa namang balita na siya ay matatanggal sa kung anumang posisyon. Tagal pa yun siguro. Sa panahon ngayon siguro mga bibigyan niya ng mga posisyon, ganyan. Pero sa ngayon sa spokesperson muna ng PNP siya siguro lay low. Ayan. Lahat sila pinagle-lay low na. So ito, paunang balita lang. Ito si Dare to Ask, marunong ito mag-research. Talagang sinusubaybayan ko ang ilang mga post. So, sana matutuon na ito dahil inaasahan na ito ng marami. Marami ang nagtatanong, ito, sino bang nag-post? DZMM Teleradyo pala ang basihan ni Dare to Ask. DZMM Teleradyo ito. Flash report. Police Brigadier General Fajardo papalitan na rin bilang PNP spokesperson. Nartates. So, dahil DZMM Teleradyo, ano nito? Kinumpirma ni PNP OIC Lieutenant General Nartates na papalitan na rin bilang spokesperson ng pulisya si General Jane Fajardo. Ito linawin natin, papalitan na bilang spokesperson ng pulisya si General Jane Fajardo. Ayan talagang simula ng kay Torre, sumunod na siya. Sa totoo lang parang may napapansin kayo mga katunay. Parang yung tadhana na ang kumikilo sa mga nangyayari sa kanila. Lahat ng mga na-involve kay PRRD. Lahat ng mga na-involve sa kanya is unti-unting nawawala sa eksena. 'Di ba? Ayaw nyo nun. Kumbaga kung tutusin huwag kayong magagalit kung tinatanggal kayo, kung nawawala kayo sa pwesto, kung ano man ang pwesto nyo, ayaw nyo nun. 'Di ba? Pagdating ng 2028, hindi na kayo mapag-iinitan. Kasi alam nyo, kapag nagpalit ng administrasyon, halimbawa, magdilang anghel sana tayo. Si BP Sara yung maging presidente sa 2028. Tapos nandiyadyaan kayo, di ba? Mas masakit kung si BP Sara pa magtatanggal sa inyo tapos kasuhan pa. Mas maganda yung kayo pahinga na. Para hindi na madagdagan yung mga naging kasalanan nyo. Hindi, di ba? Mas maganda na rin yun. Para hindi na sila masyadong ma-stress. Ako kahit papaano nag-aalala ko sa inyo. Hindi na kayo mabigyan ng stress. Di ba? Kung baga makalimutan na kung anong ira yung ginawa nyo kapag nanalo si BP Sara, di ba? Wala pa umanong opisyal na anunsyo pero ipinaliwanag ni Nartates na dapat sa Public Information Office
magmumula ang spokesperson. Yun. So, expected na ito. So, yung mga nagtatanong, kailan sisibakin si General Pardo, ito na. Answered prayers nyo na. Masyadong na-identify, nakadikit si General Pardo kay General Torre. Kasi silang magka-body nung Tropa. Maalala nyo nung eksena, nung how do I will describe, stressful moments nung March 11. Nandyan palagi si General Fajardo sa tabi ni then Major General Nicolas Torre. So hanggang ngayon, yun, ginawa pa siyang controller at the same time spokesperson. So, to me, expected na yan na tatanggalin siya. Hindi lang spokesperson, pati na rin ang kanyang pagiging controller. Kasi, kung ako ang commander, ako ang PNP chief, ang gusto kong ilagay ng spokesperson ko, yung kabisado ko, kaya tiwala ko. Kumbaga kabagang. Mamaya. Diba? Siyempre, magbabago ng PNP chief. Kailangan ilalagay mo doon yung kabagang niya. Kabagang din niya. Kasi di ba si Torre, nilagay din niya kabagang niya. O yan. At least, sa nangyari dyan kay Fajardo, no, katsaka kay Torre, at least sa bandang huli, wala silang iwanan. Diba? Kumbaga, nawala si Torre, nawala din siya. Hindi yung isa lang yung nawala. Pag si Torre nawala, tapos si Fajardo nandyan pa rin, syempre parang baka masaktan si Torre, bakit naman ako lang? Sama-sama, di ba? Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Di ba? Walang iwanan hanggang sa huli ang tunay na magkaibigan. Magkamali siya. Lalo na sa controller, sa finance. Controller. Ito, magbasa tayo mga comments. Reden Ducay Diaz, yan na! They will float together until retirement. Marites Paison, may hangin na rin siya, just like her boss, now relieved. Parame Hamza, Jul, oh, wow, good riddance, very satisfying. At least mabibigyan pa sila ng pagkakataon. 'Di ba? Pagkakataon na magbagong buhay. Kumbaga inilalayo na kayo sa magiging indulto sa 2028. 'Di ba? Kumbaga sinisafe na kayo, dapat maging pabor sa inyo 'yan. Francis Lamberang, how I love this news. Ang kaba dili magsaba. Kenneth Ocampo, and they live happily ever after. May nabasa ko sa isang post si BOBPH, the love couple we failed to protect. Hindi, sa totoo lang mga katunay, tatanungin ko ulit sa inyo, di ba, napapansin nyo talaga, no? Lahat ng nasangkot kay PRRD, kita nyo naman yung mga Duterte, hindi masyadong kumikilos tungkol dyan, no? Hindi nila masyadong nilalabanan yung mga yan. Hindi nila masyadong wala silang ginagawang aksyon. Kumbaga, relax lang sila sa mga nangyayari. Pero kita nyo, unti-unting dumarating yung karma dito sa mga ito. 'Di ba? Kaya kayo sinasabi ko sa inyo paulit-ulit. Parang ang Duterte merong sumpa eh. Oo, totoo. Kumbaga, hindi nyo ba nararamdaman sa mga sarili nyo? Siguro nararamdaman nyo na yan. Bansay, send her to Mindanao. Palagi ko, floating status lang ito. Hensel Che, I don't wanna talk about Torre and Fajardo. They don't matter to me and to us. Let us keep talking about flood control project. Good. Tagam. So, Mayo, the Serb, Merisi. So, anyway, si General Fajardo, if I'm not mistaken, next year na siya magre-retire mga January.
Magre-retire na rin pala to. Si General Torre, next year, March. So, mga ilang buwan na lang. Si General Pardo, one-star general, walang problema dahil yung rango niya hindi apektado, one-star lang eh. But ang alam ko supposed to be 2-star na sana ang rango ng controller sa PNP. Ang alam ko 2-star. Bakit hindi pa siya na-promote? Sayang. Kung hindi sana natanggal ang kanyang amo, mag 2-star na lang na siya. Ngayon wala na. Ito no, kung hanggang 1-star na lang siya siguro hanggang mag-retire. So at least General Macanas naging general sila, no? 1-star. Si General Torre naman. Tsaka mga magre-retire na rin pala to di ba? Kinumpirma na ni PNP Chief na floating status siya. Nasa kanya na. It's all upon him. Early retirement. Tatanggapin ang bagong posisyon na ialok ni PBBM, which is so far, so good pa rin. Pero ako sa tingin ko hindi naman sila official na talagang tatanggalin Kung mawala man sila dyan, is malamang ko alokin ng ibang posisyon yan. Parang ano yan parang konsuelo. Diba? Kasi, kahit papaano, what their friends are for, meron silang pinagsamahan, diba? Hindi naman siguro basta-basta na lang, alis ka na dyan, mag-retire ka na, umuwi ka na sa inyo. Hindi siguro ganun yun. Bibigyan pa siguro ng posisyon yan. Depende kung anong posisyon. No, iba nga nag-i-expect no. Sinasabi nila si General Torre daw tinanggal. No, tinanggal bilang PNP chief. Tapos ipapalit daw ng NBI director. Ang lawak ng isip ng mga nag-iisip, no? Papalit siyang NBI director. Hindi, may mga bagong posisyon pa na magaganda diyan kay Torre. Bakit hindi niyo na lang isipin na balang araw magiging presidente siya? Di ba? May uninag-uninag nga na balita na tatakbo raw siya bilang vice president. Di ba? Diyos ko naman. Controversial lang po kayo, no? Sir, ito controversial lang po siya dahil sa mga ginawa niya na hindi nagustuhan ng mga tao. Doon siya naging controversial. Kung didikitan nyo ng politika, kuwari tatakbo siya, gagamitin niya yung pagiging controversial niya, tatakbo siyang vice president, malabo siyang manalo. Kasi kaya lang siya pinag-usapan, naging controversial dahil sa ginawa niya kay Pastor Kibuloy at ginawa niya kay PRRD. So sa tingin niya ba yung ginawa niya kay Pastor at kay PRRD maging magandang resulta sa kanya pagdating ng eleksyon? Yung mga taong supporter ni PRRD at ni Pastor Kibuloy, boboto ba sa kanya? Kaya ako sa kanya, wag nang mangarap bilang Kasi sinasabi daw na may mga chismis tayo na tatakbo siyang vice president. O kung hindi siya tatakbo, di mas maganda. Kumbaga mas maganda pahinga na lang. Kasi kung ikaw tatakbo kang vice president, tumakbo ka munang mayor. Diba? Tumakbo ka sa mababa ka muna kasi subukan mo muna, pakiramdaman mo muna yung sarili mo kung talaga iboboto ka ng tao. Yes, may pampalubag loob, di ba? Kaya lang, knowing General Torre, may pride din yung tao, nasaktan na siya Tsaka PNP chief, no? Napakagandang posisyon yan. Mataas na posisyon yan Tapos tatanggalin ka dyan, mantakin mo, pinarangalang ka, tapos tinalaga kang PNP chief, kaso nga lang saglit. Parang si Jey Uso sa WWE, idol ko yan si Jey Uso Naging heavyweight champion siya, naging intercontinental champion siya, pero saglit lang. Hindi katulad ni Roman Reigns at ni Hulk Hogan ang tatagal. Tagal nilang hawak yung title. Nanonood ba kayo ng WWE mga katunay? Di ba? Siya, si Torre parang ganun, saglit lang niya hinawakan yung belt niya. Tapos wala na, talo siya agad. Kahit nakakalungkot yun Ang i-offer na posisyon, kung NBI director, baka hindi niya natatanggapin Kasi hindi siya magtatagal dyan Tingnan niyo si Director Santiago. Nagkaroon ng nagkaroon ng issue sa kanya. Sobre isang taon lang ata. Santiago. Malis na dahil may mga interesado sa kanyang posisyon So,
Kung ako ang nasa kalagayan ni General Torre, hindi ko natatanggapin yung NBI position. O kung ako sa kanya, magbakasyon na lang siya. Bakasyon ka na lang, maglibang-libang ka na lang, di ba? Kasi sisirain lang siya dyan. Pwede pa ambassador. Masarap ang buhay ng... General Macanas naman, binibigyan mo pa ng idea si General Torre. Bayaan mo na lang siya magpahinga sa bahay nila. Magnegosyo na lang siya. O, di ba? Magtayo na lang siya ng negosyo. Abalahin niya na lang yung sarili niya sa pagtatayo ng negosyo. Magtayo siya ng pares. O, di ba? Hindi, di ba? Hindi man naman ng pares ngayon. Malay mo, masarap siyang magluto ng pares. Di ba? Magkaroon siya ng restaurant na paresan. O, di ba? Tapos magpa-vlog-vlog. O, di ba? Si Diwata. Ambassador. Ikaw ang hari. Peace tayo General Torre Example, ambassador ka sa, sabihin na lang natin, saan bang magandang bansa i-ambassador siya? Ambassador siya sa... Ambassador saan? Somalia. Sa Iraq. Sa Iran. Pwede doon. Somalia. Ay, wala man tayo siguro diplomatic relationship sa Somalia. Wala pang gobyerno pala doon. Doon sa Burkina Faso. Kay Captain Traore. Yeah, magandang ambassador. Kung ako... Para kung saan mo dinadala General Macanas si Torre. Tatanggapin ko isang ambassador post. Kung dito lang sa Pinas, wag na lang dahil talagang puputaktin siya. Ayon, atating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.